Hello po, magandang araw. Ayan, update ko lang po kayo dito sa aming new project sa Sotera, Birmingham, Gen 3. Ayan, medyo malapit lang to sa Tansa, kaya carry lang. Pang mayaman. So bali guys, i-share ko lang po sa inyo itong new project po namin dito sa Sotera. Two-story po siya na duplex, tapos may excess lot po sila. I think nasa 60 plus po ata ang pinaka-lot area. So ito po is yung pinaka-extension is gagawing second floor para po sa expansion ng kanilang mga kwarto sa taas. Unang-una gusto ko po muna magpasalamat kay Lord kasi sa palaging pagbibigay po sa amin ng blessings ng mga projects. Maraming salamat din po sa mga nagtitiwala, sa mga nakakapanood po sa amin. Gusto ko rin pong magpasalamat kina Ma'am tsaka kay Sir sa pagtitiwala nila sa amin sa Ray House Makeover. Actually, kami po talaga yung gusto nilang gumawa sa kanilang dream house. Actually, willing to wait din sila dahil nga po ang dami naming projects. Pero parang kami po yung naghintay sa kanila kasi po yung pinaka-permit tsaka Meralco ko po nila is medyo matagal. Pero yun nga, hindi rin naman tayo pwedeng gumalaw pag walang permit, walang Meralco, walang tubig. Kaya po dun sa mga nais magpa-renovate ng kanilang bahay, kailangan nyo na pong i-ready yung ating tubig, kuryente, wirings, at saka po yung permit. Para po pag nakakakuha na po kayo ng contractor na gagawa sa unit nyo, pwede na po mag-umpisa. Medyo matagal din po kasi ang hintayan. Minsan matagal din po sa munisipyo ang pagre-release ng permit kasi minsan may mga conflict po yan sa mga design. So ayan guys, kung mapapansin nyo yung unit nila ma'am, two-story po yan. May excess lot, medyo malaki. So wag na po kayong magtaka kung bakit mahal po ang labor. Kung mapapansin nyo, yung excess lot nila is parang isang buong bahay din. So parang magtatayo rin po kami ng panibagong bahay na naka-second floor din po yun. Tapos gagawin pa po namin yung loob, pati rin po yung existing na unit is i-renovate din po yun. So dito po merong mark, merong arrow kung hanggang saan lang po kami pwedeng gumalaw. So nag-start na po ang team natin. Ang team natin medyo yung iba po matagal na, yung iba bago. Nakakatuwa lang kasi syempre alam na po nilang umpisahan ang project. Kumbaga sa isang araw panalong-panalo na rin talaga yung galawan. Pero sabi ko nga sa team namin is ang pinaka helper o labor ko po dyan 600 pag starting, tapos 700 naman po yung medyo tumatagal na. Syempre habang tumatagal nag-i-increase naman tayo. By the way, nagbigay din po kami ng isang sakong bigas para po sa pag-i-stay in nila dito. So house tour lang po tayo sa itsura ng unit nila ma'am. Meron na po siyang existing na tiles. May pintura na rin po siya. Ito po yung ating staircase na tubular. Ayan, metal tubular po ito na pininturahan lang na parang wood look design. Ayan. So, dalawang kwarto po dito sa taas. Sa labas, ang laki po niyan tingnan. Pero, yung pinaka-kwarto, ang liit lang. Kaya ang gusto ng may-ari dito, magkaroon ng expansion. Lumaki ang mga kwarto. So, dito po, malamang is magbabaklas kami dito ng partition, ng kisame, at saka po ng mga tiles. Sayang yung mga tiles so syempre, mababago pa rin talaga. Hindi naman po pwedeng doon po sa expansion natin is iba yung tiles, tapos sa existing yung pa rin. So, medyo pangit na siyang tingnan o off na siyang tingnan. So, yun din ang disadvantage ng may existing na. Mas maganda pong kunin nyo yung bird type para kayo po talaga ang makakapili ng mga pintura, mga tiles na ilalagay nyo dyan. So, yung mga tiles na ginagamit ngayon is 60 by 60. Ito po is 40 by 40. So, tingnan nyo naman yung pinaka-extension nila, di ba? Napakalawak.
parang isang buong bahay din ang itatayo namin. Kaya sa pinaka-labor ko nito, secret na lang, char. So, hindi na po talo sila ma'am tsaka si sir doon. Tapos full renovation pa. Magbibigay lang po ako ng ideas kasi po doon sa mga ibang nagbagawa. By part ang paggawa. So, by part din po yung pinaka-labor. Mas magagastusan po kayo pag ganon. Kasi sa amin, fix kami sa labor. Full renovation na po yun. So, lahat na po nang gagawin sa bahay nyo is pasok na po dun sa pinaka-labor. Kasi pag by part, mas magastos. So, ito po, nakapaghukay na po kami. Naka-base po yan sa plano, syempre. Halos nasa 1 meter. Ayan po. Nagkaroon lang ng tubig. Ang diskarte po ng team dito, ang instruction ko po sa kanila is pag umulan, sa loob po ang gawa nila. Magbabaklas po ng mga tiles, kung ano po yung pwedeng baklasin sa loob, yun po yung gagawin nila. Pag maganda naman po ang weather, maaraw, dito po sila sa extension gagalaw. So sa amin po, extension po talaga ang inuuna namin, lalo na kung meron po mga titibag-tibagin dyan. So hindi pa po tayo pwede mag-tiles, magpintura, magkisame, hindi pa po muna. So, by process po yan, wag po natin pangunahan ng contractor. So, ayan guys, aabangan na naman natin to kung ano yung magiging progress nito. Pero, syempre, magsasuggest din po ako sa may-ari para mas maganda po yung kinalabasan. Actually, hindi naman maselan dito sa subdivision nila. Kahit ano pwedeng ipagawa. Ayan. Ito po yung kahapon nakuha natin. Update dito po sa new project namin sa Sotera. Gentry lang din po ito. Malapit lang sa Tanza. I think mga nasa 15 minutes lang to 20 minutes. Andito na kami. So guys, nung mga nauna naming araw, ang team po is naghukay po muna para po sa pagtatayuan ng mga poste. So, yun naman ang instruction sa kanila para wala masayang na araw. Pag maganda po ang weather, maghuhukay po sila ng lupa. Kung umulan man, is sa loob po sila gagawa. So, since nakakot na po yung ibang mga lupa, nakapagpasok na rin po kami ng mga bakal na gagamitin. Actually, ito po, kung mapapansin nyo, ang dami, diba? Nakakompute na po ito kung ilang poste po ang gagamitin at ilalagay. So, partial, pwedeng kulangin pa yan, pero konti na lang. So, ito, bigyan ko lang po kayo ng ideas. Umabot po ito ng 92,000. Bakal pa lang po yan. 16mm, 12mm, tsaka 10mm. Kasama na rin po yung pahakot na lupa doon sa 92,000. So, ang bayad po sa pahakot sa lupa is nasa 2K po ata. So, hukay po natin is naka-base po yan sa plano kung gaano kalalim. So, mapapansin nyo, malinis na po yung area. Lahat po ng lupa is nasa unahan na. Para pag dumating po yung maghahakot ng lupa, is hindi na rin po siya mahirapan. Actually, mas madali po sa amin na well-coordinated na po kami sa hardware para po sa pagpasok ng materials at paglabas naman po ng mga debris o mga lupa na yan na nahukay. Parang may tubo dito. So guys, ganito ang pinaka-discarte namin para hindi po maghalo-halo ang materyales sa lupa. So kung mapapansin nyo, kung nakasubaybay kayo dito sa aming page, natanggal na rin po nila yung tiles dito po sa baba na 40 by 40. So ito pong sa hagdan, tatanggal din po yan. Then dito rin po sa taas, natanggal na rin po nila. So madali lang pong tanggalin dahil 40 by 40 po yan na ceramic. Ayan po ang itsura. So ganun lang guys ang instruction. Pag umulan, sa loob. Pag hindi, sa labas. So ito na po yung mga tiles na pag ceramic po talaga, talagang basag-basag po talaga yan pag tinanggal. Unlike po sa porcelain, medyo makakakuha ka pa ng buo. Kung gusto mo pang gamitin, sa iba, kung may paggagamitan ka, pwede mo pang magamit o ma-reuse. Pero pag ceramic po talagang basag yan. So kahapon napadaan po kami ni Ray gawa ng naghatid na po kami ng yung bender po para sa bakal. Then instruction na rin po para magputol na po sila ng mga bakal.
So guys, tingnan nyo to depende 92,000 yung ating bakal. Ito po kasing extension nila, parang isang buong bahay din po ito, tapos naka second floor. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, pagdating po sa materials, hindi po talaga biro ang presyuhan yan. At hindi rin po biro ang magpagawa ng bahay ngayon dahil sobrang mahal na po ng materyales. So ito lang po ang sinasabi ko sa inyo. Marami po kaming mga nagbablog na gumagawa ng bahay, nagre-renovate po ng bahay. Sana po mas doon po kayong mag-base pag nagpagawa po kayo ng unit. At least kasi nakikita nyo yung update. At the same time, natatrack nyo po kung magkano na po ang inaabot sa materyales. Tulad po sa amin, hiwalay po ang labor sa materials. Fix kami sa labor, open budget po kayo sa materials kasi depende po sa inyo. Kung gusto nyo pong mabahali na tiles, di syempre magbabago po yung ating material cost noon. Kung gusto nyo naman sakto lang yung gastos, magbabago rin po. Depende pa rin sa nagpapagawa. So ito guys, gumagawa na si Ray ng pagbabalukutan po ng bakal. Ayan, siya na po ang nagsiset niyan para ang team is makagawa na po ng posting bakal. Ayan, meron naman tayong guide dyan kung ilang piraso po ang magagamit. Kasi nakakompute naman na po sa plano kung ilang poste ang nakalagay. Kaya kung ganito po kalaki yung unit nyo, hindi po uubra ang 200, 300 para sa full renovation. Kasi extension pa lang po talaga, malaki na ang magagastos nyo. So eto, hindi po ako nagagawa-gawa lang ng kwento. Nakabase po to sa tunay na buhay kasi kami po ang bumibili ng materyales. Pinapakita po namin kay client ang mga resibo. So, depende na lang po talaga sa inyo kung saan kayo magpapagawa. Pero ako, advice ko sa inyo, syempre, i-double check nyo rin talaga yung makukuha nyong contractor. Hindi ko naman po sinasabing lahat kayo magpagawa sa amin. Hindi naman po namin kaya yon. Ang amin lang is makatagpo kayo ng maayos na gagawa ng bahay nyo. Para sulit din naman yung gastos. Ganun lang naman yon. Then, mas maganda rin po manood din po kayo ng mga renovation vlog para kahit paano magkaroon kayo ng ideas. Lalo na po dun sa wala pang alam. Ayan, o diba? Pang mayaman!